sinasabi to sa mga advice ko. Ako isa rin ako dyan. Pero nakamubon ako sa awa ng Panginoon. No? Dati, oo, naranasan ko rin yung gusto kong magpatiwakal. Pero na-realize ko sa sarili ko na mahalaga pala ang buhay. Iisa lang yung buhay natin. May naalala din ako nun. Naging lalaki ko din. Hindi ko nahiyano yung sarili ko. Bulgaran to. Ang sabi niya kasi sa akin, sanay ka naman mabigo. Kaya, kahit na umalis ako sa buhay mo, okay lang sa'yo. Makaka-move on ka rin. Yun ang sabi niya sa akin, no? Masakit man pakinggan, masakit man isipin. Pag ma-realize mo ang mali, maling taong pinili mo, naiiwan ka pa rin pala sa huli kahit pinaglaban mo na, no? Kaya, kayo, pag nagmahal kayo, dahan-dahan lang. Huwag masyadong ubos-ubos. Kasi kung ubos-ubos tayo magmahal sa isang tao, ay nakakasama sa atin. No? Aabusuhin tayo ng tao. Aabusuhin yung kabaitan natin. Aabusuhin nila. At pagkatapos na makuha nila ang gusto nila sa atin ng mga kababaihan, hindi man kababaihan, kahit kalalakihan, no? Tumboy man, bakla man, huwag ubos-ubos guys. Kasi ang ubos-ubos ay masama sa atin lahat. Tama lang, control, balance, no? Sa pamamagitan ng pagkontrol sa ating sarili, sa puso at isip natin sa pagmamahal sa isang tao. Makakatulong sa atin yan. Makakatulong sa atin na makasurvive sa pamumuhay at hindi maapektuhan ang ating mga trabaho, ang ating buhay at ang ating pamilya na ating tinutulungan, na ating sinusurvive katulad din natin. Kung may tao man na nagloko sa atin, may tao man na nagsinungaling at ginamit tayo, may tao man na pera lang ang habol sa atin, hayaan na natin, no? Ipagdasal na lang natin na kung saan man sila ngayon, sana maayos ang kalagayan nila at sana hindi nila gawin ulit yan ng paulit-ulit sa ibang tao. At sana na balang araw ma-realize nila yung mali nila, kung bakit nila iniwan yung tao, niloko nila yung tao at ginamit nila yung tao, no? Kaya kayo, ako, hindi ako nanghihinayang. Hindi ako nanghinayang actually sa mga taong umalis sa buhay ko. Oo, tao lang tayo nagmamahal. Nagmamahal ng sobra, nabibigo, or nasasaktan, bumabangon ulit, pahid ang luha, ngiti ulit, trabaho ulit, lalaban na naman sa panibagong buhay, natatahakin, panibagong yugto ng ating buhay. Kumbaga, sa panibagong chapter ng buhay natin. Kaya laban lang. Masaktan man, magmahal ulit. Pero kung hindi na kayang magmahal ulit, leave it, no? Don't force yourself na maghanap ng lalaki o ng mga bagay, babae man lalaki, na ikakasaya mo. Sa sarili mo pa lang masaya ka na, kontento ka na. Lalo na kapag may pera ka, wala kang hahanapin kundi ang magpakasaya kasama ang pamilya mo, no? Kung iniwan man tayo ng lalaki natin, babae, kabit o jowa, whatever dyan, no? Sorry lang sa iba na seryoso at sorry lang sa iba na hindi naniniwala sa mga sinasabi ko. Pwede nyo po ito skip ang video ko. Kasi sa mga bidyong ito ay sinishare ko lang sa mga taong naniniwala sa mga disappointed or sa mga vibes na hindi maganda. So, at sa may mga karanasan na tulad ko, no guys? Kaya ganun lang. Ang ating exercise ay may dalang advice, no? Kasi ako, ina-advisean ko rin yung sarili ko kapag sa tuwing ako umiiyak, sinasabi ko sa sarili ko, huwag ka nang umiyak, kaya mo yan, malalagpasan mo rin yan. Sarili ko mismo guys, ina-advisean ko kasi minsan ganun din ako sa mga sitwasyong wala na akong sasabihin, tahimik na ako, umiiyak na lang ako niyan, gabi-gabi hindi ako nakakatulog ng ayos sa pagkakaisip. Pero nagdarasal ako sa Panginoon na sana hipuin niya ang puso't isipan ko na makaya ko lahat. Pero at least, no, sa pagdarasal ko gabi-gabi, hindi man gabi-gabi, araw at gabi, nalagpasan ko yung mga pagsubok na yun. Ngayon, nandito, magpapasexy ulit, magpapaganda ulit,
Ayoko namang tumanda ako, matanda na nga ako, magpapatanda pa rin. Isip ko na rin yun na kailangan kong i-challenge yung sarili ko na baguhin yung lahat. Hindi yung porkit nasaktan ka, ganun na lang. Hindi porkit nasaktan ka, iiyak ka na lang, no? Unang-una, iiyak naman tayo. Pangalawa, dahan-dahan tayong magbubuon. Pangatlo, dahan-dahan tayong magpa-sexy. At at ang pang-apat ay naka-recover na tayo. No guys, ganun lang. So, to be continued sa ating exercise. Hanggang sa muli. Bye! At narito na nga ang ating part 2 sa ating pagwo-workout sa atin kung paano natin paliitin ang ating puson. Ayan, kumuha ako ng belt at inayos ko muna yung damit ko. Ngayon, nakahawak na ako ng belt at akin siyang nilalagay sa aking baywang para na humigpit siya. Ang purpose ng belt na ito guys ay pampaliit ng balikawang ng baywang. Hindi ko alam, basta baywang. Tingnan nyo na lang, pasensya na, halo-halo tayo dito ng salita. Hindi kasi ako pure Tagalog. Ayan, iniikot-ikot ko siya. Actually, gaya ng sinabi ko sa previous video ko na dalawa yung belt ko. May isang round, may isang pangpahigpit at may isa na sa balakang. Ngayon, ayan na, tapos na tayo. Inaayos ko lang yung camera. Ayan, magsisimula na tayo mag-workout. Ayan. Ganyan lang guys ang forma sa pagwa-workout. Magbilang lang kayo 1 to 100, pero 3 beses nyo ang gawin. No, 3 beses nyong gawin yan na mag-count kayo 1 to 100, tapos magpahinga kayo every 30 seconds at uminom kayo ng tubig. Pero kung hindi naman kayo na uhaw, ay i-continue nyo hanggang sa maka 100 times kayo, kasi 3 times nyo yung gagawin para na mag-improve yung inyong pag-exercise. Ay tuloy-tuloy lang sa pag-indak, tuloy-tuloy lang sa pag-workout, tuloy-tuloy lang sa pagpa-sexy, at tuloy-tuloy lang na maging motivated sa iyong sarili. 'Di ba guys? Maganda kapag healthy ka. Maganda pag hindi ka moody. Maganda magtrabaho kapag masayahin ka. Kaso minsan hindi naman natin ma-perfect ang everyday life natin na hindi tayo magiging moody. So ito, ang purpose ko dito kung bakit ako nagwo-workout ay i-share ko lang sa inyo, tulad ng sinabi ko, na pampaliit ng puson, pero nakakapagod siya. Pero kung gusto mo na may improvement yung katawan mo, ay kailangan mo tiisin yung pagod, kasi mangangawit yung mga paa nyo dyan, tsaka balikawang yung manakit dyan, lalo na pag beginners pa lang kayo sa pag-workout, ay madalas lalagnatin kayo at sasakit yung katawan nyo. Kaya mag-prepare kayo ng gamot na iinumin nyo after na matapos ito. Kasi ako nito, bago ko sinimulan lahat ng pag-workout since 2018, tapos magpahinga kayo guys. Makarating kayo sa 100 ay magpahinga kayo at uminom kayo ng tubig. Ako wala akong tubig ngayon kasi hindi ko nakuha. Basta sabi ko 100, so 3 times a day nyo yan na gagawin, o 3 times at a time nyo gagawin ang pag-workout kung gusto nyo na lumiit ang inyong puson. So ito, pangalawa nito. Dito mag side view tayo para na makita nyo kung paano ko iniindak ang puwet ko, kasi para na hindi kayo malito. Malito. Klaro naman. Ayan. Ito puwet natin. Ito baywang natin. Ayan. Ayan, magsa-side view lang tayo at nagbibilang si Akets kasi 1 to 100 yan na pagbibilang. Nakakangawit guys ang ganyan, lalo na pag biglang tayo kayo. Naku po, baka uupo na lang kayo na parang paralisado. Kaya dahan-dahan lang. Pagkatapos nyong mag-workout ng ganito ay umupo muna kayo, magpahinga bago tumayo, kasi baka mamaya bumigla kayo, ma-stroke kasi delikado ang ganito guys, lalo na pag nire-regla kayo. Dahan-dahan lang. Sorry lang no, dahan-dahan lang sa pag-workout kapag may menstruation, kasi hindi yan baka mamaya tawag dyan, appendix kayo sa ginagawa nyo na iniisip nyo pang pasexy, kundi hindi nyo na iniisip yung
body nyo, no? Yung katawan nyo. Pasensya na, hindi tayo marunong sa math, hindi tayo marunong mag-equal. Kaya ganyan guys ang gagawin nyo. Nag-side view tayo para makita nyo ang pag-indak ng puwet ko, kasi dapat nakatabyog-tabyog yan para na makuha nyo yung curve within 1 week. Hindi man siya sabing as in curve na curve, pero may olivio or may improvement yung inyong pag-workout araw-araw, kahit every 5, 10, 15 to 30 minutes lang na pag-workout. Basta araw-arawin nyo lang. Tapos na tayo sa 100. So ngayon, iikot na naman ako para na makita nyo kung paano mag-indak ang puwet ko. Actually, hindi lang to sa puson by one week. Ang pangkalahatan na to guys. Lalo na sa puwet. Lalaki ang puwet nyo nito. Ayan yung belt natin. Iikot lang tayo. Pasensya na kayo sa puwet ko ha. Kasi hindi malaki yan. Ayan. Ito na yung pinakalas natin sa 300. Ayan guys, kung napapansin nyo, nagtalikod ako. Pasensya na kayo sa suot ko. Hindi ito pang workout na suot, kundi pang bahay lang ito. Wala kasi akong damit na pang araw-araw pang workout, kaya pagpasensyahan nyo na. At isa pa, hindi ako professional na nagtuturo sa inyo, kundi sinishare ko lang sa inyo para klaro na kung paano ako mag-workout at kung paano ko na-maintain yung kaseksihan, yung kaseksihan ng aking body, charot. Para ma-maintain ko yung curve ng katawan ko, ganito yung ginagawa ko para hindi naman sabing flat na nga yung dibdib ko, flat pa yung puwet ko. So kailangan pantay lang. Kung flat ang dibdib mo, may puwet ka naman, bagay pa rin yun. Kasi yung sa pang model ay flat naman talaga yung dibdib. Pero mas mainam pa rin na mag-workout tayo, kasi napansin nyo sa akin, malaki ang dibdib ko at may puwet din ako. Kasi yan ang ginagawa ko. Nag-i-exercise lang ako guys. Dati maliit din naman ang dibdib ko. Pero ngayon yung dibdib ko, gagawin nyo guys, kapag gusto nyo na mag-workout at magpasiksi, pasensya na kayo sa kilay ko at hindi pantayan, no? Nandun ang isang kilay sa Mount Everest, tapos nandun naman yung isang kilay sa Mount Mayon, no? Ganun guys ang pag-workout. Kailangan na magseryoso kayo kung gusto nyo talaga na makuha ang body na gusto nyo, ang puwet na gusto nyo, ang balakang na gusto nyo. Kailangan din pag minsan ay kumastos kayo, no? Actually, ang ganda ng face ko ngayon, no? Hindi pa ako naglagay ng filter yan guys. Kasi pag nilalagyan ko siya ng filter, lalo na pag nag-exercise, nagbabounce yung camera natin, no? No, nagbabounce kasi nalilito yung filter kung saan niya ilalagay yung tamang So, yun lang yung piniplex ko sa inyo lagi na ginagamit ko na na collagen. Yun lang ang ginagamit ko guys, wala nang iba. At saka serum, no, medyo mahal nga lang ang serum, pero kung gusto nyo talaga na gumanda at kuminis ang mukha like Korean, gawin nyo guys, bumili kayo. Ayun.